Magandang hapon mga bata! Noong nakaraan ay napag-aralan natin ang tungkol sa iba't ibang mga nabubuhay sa lupa, sa hangin at maging sa tubig. Pero alam niyo bang bukod sa mga hayop ay may mga halamang nilikha ang Diyos? Alam niyo ba kung para saan ang mga ito? Tara kids! Samahan niyo kami ni Sir Jasper para alamin ang tungkol dito. Magandang hapon po Sir Jasper. Magandang hapon din, Bensi. May iba't ibang klase po ba ng halaman? So may iba't ibang klaseng mga halaman. Meron tayong tinatawag ng mga bryophytes o yung maliliit na halaman. Minsan tinatawag din silang lumot. May mga maliliit na halaman, mga nandun sa bato-bato, yun yung mga bryophytes. Minsan naman, yung tinatawag nating fern. Minsan tinatawag din silang mga pako. Hindi sila nagpo-produce ng buto o yung seed, hindi rin sila nagpa-flower. Tapos meron pa tayong isang grupo ng plants, yung tinatawag na gymnosperm. Ang halimbawa nito ay yung mga pine trees. So sila, nagpo-produce sila ng buto, pero hindi sila namumulaklak. Panghuli, ito yung tinatawag nating flowering plants o yung mga angiosperms. So obviously, sila yung merong flower at sila yung nagbubunga. So doon natin kinukuha yung mga fruits natin. So, halimbawa, ang angiosperm ay yung mangga. That's an example of an angiosperm. Halaman din po ba ang mga puno? Ang mga puno ay halimbawa din ng mga halaman. So, para maging isang puno, kailangan meron kang tinatawag na wood o kahoy. So, katulad nitong nasa harap natin, yan. Example yan ng puno dahil meron siyang wood o kahoy na tinatawag. Paano po sila aalagaan? Generally, madali lang siyang alagaan kasi simple lang yung kanyang requirements. Kailangan niya ng hangin. Kasi sa hangin, doon niya kinukuha yung carbon dioxide. Kailangan niya rin ng liwanag, ng light. Kasi yung light, yun yung ginagamit niyang energy para gumawa ng pagkain. And of course, hindi pwedeng mawala yung tubig. So, ibig sabihin, kapag ibinigay mo yung tatlong bagay na yon, maalagaan mo yung halaman. Ano po ang naitutulong nito sa atin? Isa sa mga paraan para maalagaan mo yung halaman ay, of course, kung merong puno sa tabi nyo o kaya maliliit na halaman, diligan nyo sila araw-araw, lalo na ngayon kasi tagtuyo ngayon. Tapos, alam ba, sa kagubatan, huwag tayong magtanim ng mga puno na hindi likas sa ating bansa o yung tinatawag nating mga exotic or alien species. Kasi itong mga alien species na to or exotic plant, maaari nilang mapatay yung mga halaman na likas na nakatira dito sa Pilipinas. Paano po makakatulong ang isang batang katulad ko sa pangangalaga ng mga halaman? Ang mga halaman ay maraming maitutulong sa atin. Unang-una, sa pamamagitan ng photosynthesis, nagre-release sila ng tinatawag nating oxygen. No? Ang oxygen ay isang gas na napakahalaga lalo na sa mga tao kasi yun ang nilalanghap nila para sila ay mabuhay. Pangalawa, ang mga halaman ay sila ang nagbibigay sa atin ng pagkain. So kung titignan mo lahat, yung paligid mo at yung mga ginagamit natin sa pang-araw-araw, lahat yon ay dahil sa dulot ng halaman. Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag nating water table ay dahil din sa halaman. Yung water cycle, kaya siya patuloy na umiikot dahil sa mga halaman. Kasi ang halaman, sinisipsip nila yung tubig mula sa lupa. At pag sinisipsip nila yung tubig sa lupa, lalabas yun sa katawan nila sa pamagitan ng tinatawag nating process na transpiration. So pag lumabas yun sa katawan ng halaman, yung tubig na yun ay babalik sa atmosphere at magiging cloud siya. At yun na yung magbabalik sa atin ng tubig sa pamagitan ng ulan. Maraming salamat po, Sir Jasper. Walang anuman, salamat sa iyong pagbisita. Ang dami palang naitutulong ng mga halaman sa atin. Nakakatulong ang mga ito sa pag-produce ng oxygen na siyang kailangan ng ating katawan. Pinasibol ng Diyos ang mga pananim na napagkukunan natin ng mga prutas at gulay na siyang pinakabunga nito, gaya ng sinasabi sa Henesis 1:11. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Pero bukod sa mga halaman, ano pa kaya ang maaaring panggalingan ng pagkain? Excited na ba kayong malaman mga bata? Samahan niyo ulit ako bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!